Hello mga ka-trade, welcome po ulit sa ating panibagong weekly series ng Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-uusapan natin ulit kung ano yung magiging takbo ng market simula bukas. Kaya kung ready ka na, let's go! So syempre, bago tayo mag-start ulit, pupunta muna tayo dito sa ating economic calendar, itong myfxbook.com. So Monday, ito, ayusin natin lang yung filter. So ito guys, may filter dito, itong tatlong line na to. Click, tapos i-uncheck lang natin yung low and apply. Para yung lalabas lang is yung mga medium or high impact news na mga schedule. Alright? So Monday, ito, yung naka-red, nakalagay ng high, mag-i-start siya ng 3 p.m. So ito yung mga currency pairs against euro, dollar. And then 3 p.m. New York session, walang schedule. Tuesday, ito, during Asian session, mayroon 9:30 a.m. So, yung mga Australian dollar, Chinese yen, na mga currency pairs, merong high impact news or volatile yung market. Pagdating ng London, 2 p.m., meron dito sa may euro. Ito. JBP, wala. Pagdating ng 2:45, meron ulit sa euro. 3:55, meron ulit. At pagdating ng 4 p.m., so bakbakan mangyayari ngayon guys kay euro. So magkakaroon nito ng malaking big move. Kung mapapansin mo, sunod-sunod yung mga red. Ayan. So, alam natin yung cellphone natin or reminder para ma-remind tayo na merong high impact news sa oras na yan. And then, pagdating din ng gabi, meron ulit. Ito, 5 p.m., euro ulit. And then, meron ditong 8 p.m. Pagdating ng New York session, this is New York session yan sa euro currency pair. 10 p.m. ito sa New York, US dollar naman. So, Tuesday guys, mapula ang laban. Ayan. Wednesday, during Asian session, 7:50 a.m. Japanese yen, ito, high. So, check din natin yan, yung mga Japanese yen. Pagdating ng hapon, 1 p.m., meron din high impact news dito sa Japanese yen. And then, sa Swiss franc, 2:30 p.m. Ayan, naka-red din. London session, ito, euro. So, may nakalagay dito CPI. So, 5 p.m. Ayan. Pagdating ng New York session, 7 p.m., 8:15 and 8 or 9 p.m. May high impact news din sa New York session. Alright, Thursday, during Asian, wala. Pero pagdating ng London, puro red flag din, no? Ayan. So, mag-o-overlap siya. Papunta sa may New York session, 8:30, sunod-sunod din. So ito guys, doble ingat din dito. Bakit may non-farm payroll Thursday? Kasi mostly ng NFP guys or non-farm payroll, nangyayari siya every first Friday of the month. So first Thursday of the month pa lang, meron na naka-schedule 8:30. Anyway, basta merong schedule niyan, doble ingat po tayo. So Tuesday and Thursday, ayan, maraming naka-schedule na high impact news. Pagdating ng Friday, so ito lang naman yung nakalagay, 4 p.m. sa mga euro currency pairs. And then JBP, 4:30 p.m. Sa New York, wala na po. Alright? So yan yung mga schedule natin this coming week, starting tomorrow. So i-check po natin yan, i-double check, ilagay po natin sa reminder natin para aware tayo na hindi natin makalimutan na may mga high impact news this coming week. Okay, so puntan tayo ngayon sa may DXY. So sa mga bago pa lang sa channel at wala pang idea kung ano itong DXY ay US Dollar Index. So ibig sabihin, basehan natin to kung gaano kalakas or gaano kahina yung US dollar. So itong DXY, kapag chinek natin, bullish, katulad nito, yung momentum sa daily time frame bullish. So lahat ng currency pairs na tinitrade natin, katulad ng gold, Bitcoin, Euro USD, JBP USD, AUD USD, so yung mga currency pairs na yan, pababa.
So ito, kumbaga pinaka-indicator lang natin. So dito sa DXY, sa daily time frame, kung mapapansin nyo, ito, hindi niya pa na-mitigate itong demand na to. Pilit natin yan. So ito, may demand area, ito. Kung saan siya nag-start, hindi niya pa na-mitigate. And then meron din ditong fair value gap. Meron din maliliit na mga fair value gap. And then ito, may fair value gap. So ito, na-mitigate niya na, pero itong dalawa, hindi pa. So, possible na balikan niya pa yan. Ito, kung saan siya nag-start. And then if ever man bumalik yan, mag-abang tayo dyan ng confirmation para sa ating long position. So, ngayon, habang bumababa yan, syempre, pwede tayo maghanap yan ng mga short opportunity or mga sell opportunity para habang pababa, may mga mahanap tayong mga magagandang sell setup. Pero so far, wala pa. Dito sa 4-hour time frame, binalikan niya na tong demand. So possible starting tomorrow, baka lumipad pa lalo yan. Lalo na pagdating ng Thursday, merong non-farm payroll. So titingnan natin kung ano yung mga mangyayari this week. So analysis natin based sa daily time frame, bullish yung market. So may probability na bumalik, mag-retrace back dito or dito sa 4-hour time frame. So possible yan na magtuloy-tuloy yan sa paglipad. So yan yung analysis natin dito sa may DXY. So titingnan natin ngayon yung ibang currency pair katulad ni gold. So kung mapapansin mo rin sa daily time frame, 'di ba? US dollar pataas, si gold pababa. So ito, pinakamababa niya ngayon so far nasa 3,962. Nag-start siya ng January, bulusok. So ngayon guys, kapag ganyan yung market, bearish, so hanapin lang natin ng mga opportunity is puro sell or short. So wag natin ika-counter trend yan kasi for sure, malalagot yung capital natin. Kumbaga, pagdating sa win rate, kumbaga sa winning ratio, kapag bearish yung market, tapos yung hinanap natin mga position is bearish lang din, malaki yung chance na umayon yung market sa setup natin. Pero kapag nag-counter tayo, so malaki rin yung chance na kainin lang ni market yung setup natin. So kung titingnan natin tong area lang na to, tapos may mga fair value gap dito na maliliit, yan. Fair value gap, fair value gap. Ayan. So possible na si market, ito na feel niya na to, possible na bumalik yan dito, bumalik dito, or dito mismo sa supply zone. Pag bumalik yan, yan tayo mag-abang ng sell confirmation. Pero, based dun sa DXY, baka dito lang, dito sa may supply na to, supply rin na to, mag-abang din tayo dyan ng opportunity para sa sell position. So, kung titingnan natin sa 4-hour, ayan. So, nandito siya ngayon, pabalik sa may supply. Ito yung supply or order block. So, if ever na umakyat si gold dyan, dito sa area na to, mag-aabang tayo dyan ng sell confirmation. If ever na hindi magbigay ng confirmation dyan sa area na yan, so, antayin natin yan na umakyat dito at mag-aabang tayo para sa sell position. So, overall bias kay gold, bearish. So, yung mga hanapin lang natin ng mga setups or mga entries is puro shorts or sell positions lang. So, yan yung analysis natin kay gold. Punta naman tayo kay Bitcoin. So, halos same lang guys. Daily, bearish din yung market. Ito, kung mapapansin mo, i-overall natin. Ayan. Overall, so lumalabas, gamitin natin itong roller. Starting dito, bumulusok siya almost 270 days. Almost 6 months. Simula nung September last year. Oh, hindi lang pala 6 months. Oh. So, hindi lang pala halos 6 months. So, June na tayo ngayon. 6 months na. And then, September, October, November, December, January. So, halos 8 months to 9 months nang bumaba si Bitcoin pababa. So, in-expect ko sana doon sa monthly, nandito na si BTC sa may demand area, in-expect ko sana na magre-react siya dyan para lumipad ulit. Pero kung titingnan natin yung monthly bias, sobrang lakas ni Bitcoin sa pagiging bearish niya. So, marami nagbebentahan ngayon ng Bitcoin.
Ito, oh. So, na-break niya na tong previous na swing low na to. So, possible next na target niya itong liquidity na to. So, maraming mga nakalagay dito na stop loss. So, possible na i-take out niya yan. Or liquidity grab na tinatawag. So, punta tayo dito sa may daily. So, sa daily, bearish din yung market. Dito, nagkaroon ng accumulation. Tingnan natin sa 4 hour. Accumulation. So, ito, nagkaroon dito ng supply. Binalikan ni market. Zoom. Ayan, binalikan na to ni market. So, possible na dito sa area na to, ni-respect ni market or ni Bitcoin itong supply na to. So, possible na bumaba pa yan lalo. So, 1 hour time frame, kung saan tayo nag-execute. Ito yung supply kanina, binalikan niya na. So, possible na bumalik yan dito konti para i-mitigate niya tong supply din na maliit at diyan tayo mag-aabang ng sell position. Kasi guys, kung titingnan na siya sa daily time frame, bearish yung market. And possible na i-take out niya rin itong low na to. So, kung mapapansin mo, ito yung momentum, oh. So, ito yung demand kung saan siya nag-start. Posible niyang balikan to at lumipad ulit. So, matagal-tagal pa yan. Habang inaantay natin pababa yung market, maghanap tayo ng mga sell opportunity. Yan sa mga daily time frame, lower time frame, 4 hour, and then hanggang sa kung nag-i-scalping ka man. So, yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. So, possible na balikan niya yung area na to sa 4 hour, which is binalikan niya na. And mag-aabang tayo dyan ng sell position dito sa area na to, and then ito yung take profit natin. So, yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. Punta naman tayo kay Euro USD. So, halos pare-pareho lang sila ng price action ngayon guys, or market condition. So, ito, na-fill out niya na tong fair value gap. Tapos, ito yung supply na hindi pa namimitigate. So, possible na balikan din yan ni Euro USD. Pero, titingnan natin sa 4 hour, so medyo matagal-tagal niya pang balikan yan. So, possible baka sa Thursday dahil may non-farm payroll, alam mo naman, pag may news, biglang ang bagal lang ng galaw niya, ganyan, no? Biglang pipitik, di ba? Para i-mitigate yung mga areas na hindi niya pa nababalikan. So, overall bias, bearish. And then, ito yung pinaka-order block or supply natin. Binalikan na ni market itong area na to. Tignan natin sa 1 hour. So, dito sa 1 hour, meron ding supply na hindi niya pa na-mitigate. Ito, yan, may maliit na lang. So, pwede niya pang possible na balikan niya pa to. If ever na balikan niya to, pwede tayo dyan mag-take ng short position. Mga 1:2. Yan. Okay? So, ito guys, overall bias, bearish. So, mga hanapin lang natin ng mga setup o positions, puro pababa lang. Kasi kapag ayon sa trend, yung setup mo, malaki yung percentage na maging profitable yung setup mo. Alright? So, yan yung analysis natin dito kay Euro USD. Punta naman tayo ngayon kay JBP USD. Same bias. Actually, meron akong floating na profit dito kasi nakatulog na ako nung bago mag-close yung New York session last Saturday na 5 a.m. Nagising na ako 5:03. So, mayroon akong floating na profit, hindi ko ma-close. So, bukas pa yon. Antayin natin na mag-profit yun. So, overall bias, bearish. Ito, bearish. Oh. So, kung titingnan natin ditong area na to, hindi siya agad nagka-cancel yung ating brush. So, ito yung supply. Tapos, mayroon pa dito fair value gap. Yan. And then, itong fair value gap, na-mitigate niya na. So, malaki yung chance na, ito kasi big move guys, kailangan niya itong balikan para i-mitigate niya yung mga areas na yan or mga orders na, or mga liquidity na hindi niya pa nababalikan. So, possible baka balikan yan mga Thursday dahil sa news. Diba? So, sa ngayon, titingnan natin ng mga setups puro bearish. So, ito yung supply na hindi niya pa na-mitigate. So, possible balikan niya yan. And dito, mag-aabang tayo dyan ng sell position.
If ever man hindi bumalik yan, so let go lang natin yung setup na yan. Kasi yung mga setup na nakikita natin sa market, paulit-ulit lang naman nagpapakita yan. So, kailangan natin maging pasensyoso or pasensyasa. Apply lang natin yung pagiging patient and discipline. So, overall bias guys, daily time frame, bearish. So, malaki rin yung probability starting next week na balikan niya tong supply na to. So, habang binabalikan niya yan, kung master mo naman yung strategy mo, pwede kang makahanap dyan ng long position. Okay? So far, bearish yung market. So, yung mga hanapin lang natin is puro bearish lang. Pero if ever magbigay yan ng signal or indication na magbabago na siya ng momentum para mag-retrace back dito, pwede ka maghanap yan. So, yan yung analysis natin dito kay JBP USD. So, punta naman tayo ngayon kay AUD USD, ang ating last currency pair. So, daily. So, in-expect ko rin na i-respect sana to ni market itong area na to. Pero matindi po yung pagiging bearish niya. So, baka i-take out niya pa tong previous na to na swing low. Pero if ever man na i-respect to ni market, nagkaroon dito ng market structure shift, pwede tayo dyan mag-take ng long position. Pero titignan natin, ang lakas kasi ni US dollar. Pero syempre, hindi natin control yung market. So, ito kung titignan mo, mayroon dito fair value gap na hindi niya pa na-mitigate. So, malaki din yung chance na balikan niya to. Alright? Para i-fill niya yung fair value gap na yan. And then ito, ayan. So, ito yung supply na possible din na balikan din yung market yan. Pero so far, hanggat wala pang indication na nagkakaroon na siya ng bagong movement or direction, yung mga hanapin lang natin is puro bearish lang na market. So far, nandito na ngayon sa demand area ng daily time frame, yung price natin dito sa AUD USD. So, ito yung pinaka-demand. So, if ever na i-respect ni market to, mag-aabang tayo dyan ng long position. Pero so far, pababa. So, abang-abang tayo muna ng mga setup or additional confirmation. So, sa ngayon, wala pa tayo nakikitang setup. If ever na ma-break naman to, so dyan tayo mag-aabang ng long position. Ayan. Para i-mitigate itong supply at yung itong pinakataas na supply. So guys, yan yung mga analysis natin dito sa mga currency pairs na to. Sana marami kayong nakuwang idea ulit dito sa ating weekly series na Forex Weekly Outlook. So kung mayroon kayong mga questions or clarifications, pwede po kayo dyan mag-iwan sa comment section. And then guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para mahit na natin yung 500 subscribers natin. So, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell icon na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos natin katulad ng ina-upload natin na to. So, nung isang araw, nag-upload po tayo ng panibagong video. Yun yung kung paano gamitin yung Fibonacci tool. So, yan yung Fibonacci na ginagamit ko sa trading setup ko. So, pwede nyo pong i-check yon or panoorin para malay nyo makatulong din sa trading journey nyo. So guys, yan ang so far at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!